si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Cargo Plus, isa pa yan sir, alam mo na boss, ay marami rin tayong complainants po dyan. Alam mo naman sir na nireport ko sir, di ba? At nalaman mo rin na nakakulong na si James Salasan at marami pong nagpunta po sa may tanggapan ng CIDG dyan sa may Krami at sinampahan pa siya ng kaso. Ang tanong ko po, Atty. Jet, is yung pong mga tanong naman nila po sa akin regarding sir kung kailan kaya daw nila makukuha yung kanila pong mga kahon na nandyan po sa may Subic Port, sir. Sir, nag-meeting na po kami last week online nung mga representatives nung ilang grupo na may concern dyan sa Cargo Plus. No? And para po dun sa hindi nakakaalam, may usapan na po kami no, na yung box number po nila, maaari po nilang i-verify na with our Public Assistance and Information Division, yung hawak po ni Ms. Karen Noronio. No? So, may mga kasama naman po yata kayo sa chat group. Kausap ko po si Namuntin, si Sir Amon, and they promised to help us coordinate with the concerned OFWs. Doon naman po so ang gagawin po, dahil po sa Data Privacy Act, no, hindi kami makapagbigay ng full list kasi baka yung ibang may-ari naman ng Balikbayan Box, ayaw din nilang i-share doon sa ibang tao, no, yung kanila. So ang ginagawa po, may listahan kami. So kung meron po kayong box number na hawak niyo po galing Cargo Plus, i-course niyo po kina Sir Amon, kina Ma'am Tin, o kaya diretso kay Karen sa aming IAD. And then they will tell you na nandito po yung box nyo, tama po, kasama po siya sa Subic, at i-inform namin kayo weekly as to the progress of the distribution. No? Kasi po, ano pa yan, i-donate natin to DMW and then DMW will schedule the distribution. Yun naman pong commercial boxes, they can go directly na to Subic Informal Entry Division. Pwede nyo pong puntahan doon si Attorney Eileen Tortoles or si Attorney Allen de la Cruz. Meron na rin pong solusyon na ipoprovide sa inyo doon. Kailangan lang pong i-assess at bayaran yung buwis doon sa inyong mga boxes at pwede nyo na po silang i-process. Opo. Attorney, yun pong napag-usapan natin, sir, na parang, di ba, nabanggit mo sa Subic, alam nyo, sir, marami dyan yung mga, yung po bang commercial boxes sa classification. At we were supposed to witness yung opening, but nabago nga yan because of that info. Sir, yun po bang isang sinabi nyo, sir, na kumbaga sinasegregate nyo po yung mga talagang balikbayan boxes doon po sa mga commercial. At sir, ipapakita nyo sa amin. Matutuloy pa po kaya, Attorney Jet? Yes, sir. In fact, anytime, sir, just coordinate with Karen. No? Sinabi din naman po inassure din naman po ng Port of Subic na nahiwalay na ho nila at in fact, hindi na nila binalik sa container para hindi masira. No? Nilagay nila sa isang designated examination area. Tapos kinordon ho nila doon at pinagbabantay po 24/7. So mas madali niyo pong makikita yun, sir. Just schedule namin, sir, kayo sa Port of Subic, and even though the owners are invited to go there, and if you want to see your balikbayan boxes, yung pagproproseso lang po talaga kailangan natin padaanin sa port. Pero if you want to see physically, no, kung nandun ba yung box nyo, anong kalagayan ng box nyo, wala naman pong problema. We can assist you in examining your boxes na nandun po sa warehouse kung saan namin sila sinecure ngayon. Apo.